Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Lord Zhang sabat ni Xinlang ang Crown Prince ay nag-take na ng action, pinagtangka ang patayin ni Ko Tuhuan ang kanyang father-in-law. Ano sambit ni Prefect Zhang sa kanyang pagkabigla? So sinasabi raw ba nitong isa sa mga tao ng Crown Prince si Ko Tuhuan? Oo, tugon ni Xinlang. High exhale ni Prefect Zhang, mukhang ang conflict na ito ay hindi na maaayos pa ngayon, ito ay magiging isa ng fight to death. Idinagdag sa kanyang isip na siya ay bahagi ng Crown Prince faction which is parte ng Zhou family faction, kaya ang markang ito ay hindi na mababago pagayunpaman, ayaw na ayaw niyang makalaban si Xinlang. Lord Zhang, saad ni Xinlang, ito raw ay nakagawa ng malaking contribution sa pagkakataong ito, at natitiyak niyang ito ay i-appoint ng Majesty bilang military governor ng Jiangxi province. Sabay dagdag sa kanyang isip na kapag ka nagkaganon, ang marka nito bilang parte ng Crown Prince faction ay mas lalalim pa kung kaya ang mag-asam itong maging independent, iyon ay imposible. Sinabi ni Prefect Zhang na hindi raw ba't noon pa man ay gustong-gusto na ni Duke Bayan Xiao na siya ay tumungo sa Yan province upang magsilbing deputy governor doon, kung ganon doon na lang siya tutungo. Inilahad ni Xinlang na ngunit ang Yan province ay mayroon lamang 3 counties, ang area na cover nun ay halos na sa kalahati lang ng Jiangxi province, kaya ang magiging ranggo nito doon pagdating sa posisyon ay magiging mas mababa rin. Well, tugon ni Prefect Zhang, at least hindi niya raw magiging kalaban si Young Master Xin, gayunpaman sa ganoong paraan siya ay maituturing na traidor sa faction ng Crown Prince, nang biglang sinabi ng isang boses mula sa labas na ang military governor ng Jiangxi province na si Lord Liang Yongnian ay dumating. Nagkatinginan ang dalawa, ilang sandali lang ay nakiusap si Prefect Zhang kay Xinlang na siya ay tulungang bumangon, dahil gusto niyang magpaabot ng paggalang kay Governor Liang. Zhang Chong, bungad ng governor, umano'y ang binabalak nitong gawin ay hindi na kinakailangan, since ito ay bayani ng kanilang bansa at kasalukuyan pa ring nagpapagaling mula sa malubhang mga injuries. Ang individual na ito ay mayroong excellent background. Ang kanyang ama ay close confidant ni King Ning Yuan Xian nung ito ay Crown Prince pa lang, at nang si Ning Yuan Xian ay mag-ascend sa trono, ang Liang family ay ginawaran ng titulong Earl. Ang Liang Yongnian na ito ay hindi lang sa isang noble descent, ito rin ay isang second-rank scholar, isang true talent sa parehong civil at military affairs. Yet sa kabila ng lahat ng hype na ito, 3 beses nang nag-issue ng decree si King Ning Yuan Xian upang ito ay bigyan ng instruction na i-lead ang army sa pag-suppress sa Suklan, ngunit ito ay 3 beses din na dinapuan kuno ng malalang karamdaman, at bukod sa pagpunit sa mga summons wala na itong ibang ginawa, napakawalang silbi sa madaling salita. Sa kanyang isip ay napasabi si Xinlang na ang taong ito ay opisyal na ng Zhou faction noon pa man, at sa katunayan, nire-represente pa nga nito ang kanyang sarili bilang key figure ng Zhou faction. Though ito ay naging tahimik magmula nung magrebelde si Sunan, very most likely o malamang sa malamang, inaasam nitong manalo ang Zhou faction. Kapag ka nanalo ang Zhou faction, ang rank nito ay maaaring umangat at magagawaran ng noble title, gayunpaman kapag ka nanalo si King Ning Yuan Xian, ito ay haharap sa matinding misfortune. Dahil sa clever maneuver na ginawa ni Xinlang, si Governor Liang ay hindi lang sa agad na gumaling mula sa kanyang malalang karamdaman kuno, ito rin ay agad na nag-lead ng 4,000 sundalo upang tumungo sa Baye County City, at sa kabila ng kanyang nararamdamang hatred laban kay Xinlang at Zhang Chong, hinarap niya ang mga ito ng taglay ang mainit at friendly na ekspresyon. Zhang Chong, lapit ni Governor Liang, pakiusap wag na raw muna itong bumangon, relax lang ang sarili, sabay dagdag na ang karamdaman ay umaatake na para bang gumuguhong bundok at umuurong na para bang natastes na sutla, ito raw ay naiintindihan niya ng lubos sapagkat maging siya ay nakaretay din sa nagdaang 6 na buwan. Zhang Chong, dagdag niya pa kasabay ng pagtagas kuno ng mga luha, nagtanong kung papaano nauwi sa ganito ang lahat. Ilang taon pa lang magmula nang sila ay huling magkita sa kapital, ito ay punong-puno ng sigla nung panahong iyon, ngunit ngayon, papaanong nangyaring naging ganito na kalala ang kalagayan nito? Oh come on, sambit naman ni Xinlang sa kanyang isip, umano'y nung mga panahong iyon ito ay isa ng military governor ng Jiangxi province, habang si Lord Zhang ay isa pa lamang minor 5th rank official ng Imperial Censorate, ni ayaw nga raw nitong maglapat man lang ng tingin kay Lord Zhang nung panahong iyon.
At ito sambit ni Governor Liang kasabay ng pagbaling kay Shin lang ito ay si Young Master Shin tama raw ba, subalit nagbigay lang ng ganitong tugon si Shin lang. Though kung titingnan sa labas nakangiti si Governor Liang gayunpaman sa loob-loob nito ay minumura na si Shin lang, ang isang hamak lang na City Lord ay niwala nga wrong qualifications na tumayo sa harap niya na isang military governor, yet ito ay napakayabang na humaharap sa kanya ni hindi man lang nagbigay ng salut, ito raw ay talagang isang scoundrel. Sa kabutihang palad si Zhang Chong ay mayroon pa ring manners, sabay lahad kay Prefect Zhang na nung marinig niya ang patungkol sa pagrebelde ni Sunan siya ay na-shock at nakaramdam ng takot. Agad-agad ay isinuot niya ang kanyang armor sumakay sa kanyang kabayo, at tinipon ang kanyang hukbo upang makatulong sa pag-suppress kay Sunan at upang sumuporta kay Prefect Zhang Chong. Gayunpaman dahil sa kanyang uncooperative na katawan ni hindi niya magawang makatayo ng maayos, kaya pinili niyang manatili na lang sa kanyang sickbed. Subalit ngayong siya ay gumaling na, siya ay nakahanda ng mag-lead ng 4,000 sundalo upang isuppress ang rebelyon ni Sunan. Military governor saad ni Prefect Zhang talagang ang loyalty at righteousness nito ay napaka-admirable, siya raw ay na-overwhelmed ng husto dahil sa kawalan ng suporta subalit ngayong narito na ito, ang defense ng Baye County ay ipagkakatiwala niya narito. Sumagot si Governor Liang na siya ay hindi magtatangka siya raw ay hindi kailanman magtatangka, ang lahat ay mayroong kanya-kanyang expertise at si Prefect Zhang ay isang renowned na general sa panahon nito. Kung kaya ang defense ng Baye County ay dapat lang naibigay pa rin sa capable na mga kamay nito, kaya ibibigay niya rito ang lahat ng kanyang 5,000 mga sundalo ang gagamitin niya lang ay ang kanyang tenga upang makinig, hindi ang kanyang bibig upang mag-command. Subalit si Shin lang ay hindi kumbinsido sa pinagsasasabi ni Governor Liang lalo na sa sinabi nitong ito ay magbibigay ng 5,000 mga sundalo ito raw ay nag-e-exaggerate lang, dahil kahit na isama pa nito ang kanyang mga bailiffs ang bilang ng mga ito ay hindi aabot sa 5,000, nang biglang nag-report ang isang sundalo patungkol sa pagdating ng Earl of Pangxi na si Jing Tuo. Zhang Chong bungad ni Jing Tuo pagpasok nagtanong kung papaano nauwi sa ganito ang lahat sumagot si Prefect Zhang na ito ay hindi big deal, ang tinutukoy nila rito ay ang estado ng katawan ni Prefect Zhang. Kidlapit ni Jing Tuo kay Shin lang sabay tapik sa balikat ito ay nakipaglaban ng mahusay sa battle na ito, hindi nito ipinahiya ang Count of Xuanwu. Jing Tuo damn your mother sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip, ito raw ay tumigil sa kanyang pagpapanggap. O sambit ni Jing Tuo so narito rin daw pala si Governor Liang, my apologies my apologies. Kasabay ng pagupo ay inilahad ni Jing Tuo na kakagaling niya lang sa isang matinding labanan siya ay personal na nag-lead ng 16,000 sundalo, upang habulin si Su Zon sa layong daan-daang milya na gawa niyang matalo ang hukbo ng taong iyon subalit nakatakas, tumakbo sa takot. Sa ngayon ang mga iyon ay patungo na sa residence ng Marquis of Genyuan at sa tansya niya, ang bilang ng natitirang mga sundalo nun ay hindi na aabot pa sa 3,000. Hay sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip, ito raw ay nagsimula na sa pagyayabang. Tinanong ni Jing Tuo si Governor Liang kung ilang mga sundalo ang dinala nito, sumagot si Governor Liang na 4,000. Well tugon ni Jing Tuo kung ganon, ang kanilang pinagsamang puwersa ay aabot sa 30,000. Idinagdag na si Sunan ay nagtamo ng matinding losses sa pagkakataong ito, at sa tansya niya ang mga sundalo nun ay hindi na aabot sa 5,000. Gayunpaman ang fortress sa residence ng Marquis of Genyuan ay impregnable, at sa ganoon katigas na mga pader sila ay mahihirapang umatake kaya mag-discuss na lang daw muna sila rito para sa mga susunod na mga hakbang. Well saad ni Prefect Zhang Earl of Pangxi since ito raw ay expert pagdating sa military strategy, pakiusap ibahagi nito ang kanyang thoughts. Inilahad ni Jing Tuo na bagaman ang pangunahing puwersa ng Su Rebel Army ay na-eliminate na, ang kuta ng mga iyon ay isa pa ring problema kaya ang final battle na ito ay napaka-kritikal. Ang ahas ay hindi makakasurvive ng walang ulo, kung kaya siya raw ay naniniwalang ang kanilang allied forces ay kailangang pumili muna ng Supreme Commander. Nabigla si Shin lang sa kanyang narinig, napatanong sa kanyang isip kung talaga bang ganito kayabang at ka-domineering si Jing Tuo.
Nung nakaraan kong titingnan sa labas sinusunod nito ang orders ng hari gayunpaman ang totoo ito ay sumusuway ng pasekreto, nakikipagtulungan sa Su faction inabandona si Prefect Zhang sa oras ng matinding pangangailangan na halos magresulta sa tuluyang pag-collapse ng kanilang buong kampanya at magdulot ng matinding sakuna sa Yu Kingdom. Umano'y upang malagpasan nito ang krisis na ito ang dapat nitong gawin ay ang makiusap sa kanya at kay Zhang Chong na isama sa credits sa pag-suppress kay Sunan, ngunit ngayon ito ay nagbabalak na kunin ang kontrol at binabalak na direktang take over ang command sa buong Allied Forces. Gaya ng inaasahan mula sa isang warlord dagdag pa ni Shin Lang sa kanyang isip ito raw ay mahiyain at pala-atras sa kasagsagan ng digmaan, yet napaka-aggressive at domineering kapag ka nagki-claim na ng credits at achievements. Exactly pagsang-ayon ni Governor Liang kay Xing Tuo dahil umano'y kapag ka walang legitimate leader, walang bagay na magpuproceed ng smooth. Kung kaya sa critical battle na ito upang tuluyang ma-eliminate si Sunan, ang kanilang allied forces ay talagang kinakailangang maghalal ng isang supreme commander. Inilahad ni Xing Tuo na si Lord Liang ay ang military governor ng Jiangxi province siyang may hawak sa pinakamataas na official rank, kung kaya ito raw ay ang siyang ninonomina niyang maging supreme commander ng kanilang allied forces. Hindi tutol kuno ni Governor Liang siya raw ay isang hamak lamang na civil official at wala pang anumang karanasan pagdating sa digmaan kung kaya papaano naman daw ba magiging posible na siya ay maaaring maging supreme commander ng kanilang allied forces, sabay naman na kay Xing Tuo dahil ito raw ay dumaan na sa hindi mabilang na mga labanan. Ito ay isang maalamat na general sa kanyang panahon, at ang siyang may hawak sa pinakamataas na military rank bukod pa dun ay siya ring may hawak sa pinakamalaking hukbo sa kanilang allied forces, kaya walang duda na ito ay ang siyang karapat-dapat na maging supreme commander. Hasambit ni Shin Lang sa kanyang isip, lumalabas na mukhang nagkakasundo raw pala ang dalawang power seeker na ito. Prefect Zhang Chong City Lord Shin Lang sambit naman ni Governor Liang, ang mga ito raw ay parehong mayroong karapatang magsalita. Inilahad na si General Xing Tuo ay napaka-skilled pagdating sa military affairs kung kaya hindi raw ba't natural at dapat lang na ito ay ang siyang maging supreme commander ng kanilang allied forces. I don't think so sabat ni Shin Lang. Hindi nagustuhan ni Governor Liang ang direct rebuttal na iyon ni Shin Lang since sa kanilang apat na narito ito ay ang siyang pinakamababa, sa kabilang banda ay maririnig ang tawa ni Xing Tuo. Inilahad na si Young Master Shin ay tama, siya raw ay talagang hindi suitable na kunin ang role ng pagiging Supreme Commander sa kanilang allied forces kung kaya ang posisyong ito ay ibigay na lang nila kay Governor Liang. Sa kanyang isip ay napasabi si Shin Lang na mukhang ang dalawang culprits na ito ay nagkaroon na ng hindi hayag na kasunduan. Hanggat masecure lang ng mga ito ang posisyon o role ng pagiging Supreme Commander ng Allied Forces, ang susunod na step which is ang pag-eliminate kay Sunan, ang malaking credit ay mapupunta sa mga ito. Sa ganitong paraan ang hari ay mahihirapan ng parusahan pa ang mga ito, thus si Xing Tuo ay napakadeterminadong makuha ang posisyon. Gayunpaman kung ito ay hindi niya makukuha ayos lang kung ito ay mapupunta kay Liang Yongnian since ang kasalanan ng taong ito ay maituturing na higit na mas malala sa mga mata ng hari. Nagsalita si Shin Lang inilahad na sa tingin niya maging si Liang Yongnian ay hindi rin suitable na maging Supreme Commander, isang bagay na ikinabigla ng tatlo. Sinabi ni Governor Liang na si Lord Zhang Chong ay talagang mahusay na nakipaglaban sa battle na ito at bagaman ang official rank nito ay mababa kung susumahin ito ay maaari pa ring magsilbi bilang Supreme Commander gayunpaman, sa kasalukuyan ito ay balot ng injuries at kailangan pang magpagaling. Kasabay ng pagtayo ay sinabi ni Shin Lang na sa tingin niya siya ay ang pinakakarapat-dapat na magsilbing Supreme Commander, napabulwak ng dugo si Prefect Zhang sa kanyang narinig. Lord Zhang sambit ni Shin Lang sa kanyang isip hindi raw ba't sila ay nasa parehong panig, kaya bakit ganito ito kung makareact. Sa kanyang isip naman ay napatanong si Governor Liang kung papaano raw ba kasi nakasurvive ang little brat na ito magpahanggang ngayon papaanong nangyaring mayroong ganito ka-shameless na tao na nag-e-exist sa officialdom, napakababa ng ranggo ngunit mayroong napakakapal na mukhang irekomenda ang kanyang sarili. Ano dagdag ni Shin Lang siya raw ba ay hindi allowed na maging Supreme Commander, nagkatinginan ang dalawa.
Tinanong ni Jing Tuo si Prefect Zhang kung ano ang tingin nito sa kanyang isip ay napasabi si Governor Liang na sa kanilang apat na naririto, hanggat mag-agree lang ang majority magiging decided na kung sino ang magiging Supreme Commander at sa puntong iyon, ang insignificant na Xin lang na ito ay hindi na makakapagdulot pa ng gulo. Hasambit naman ni Prefect Zhang sa kanyang isip sa sandaling ito, ay mukhang mawawasak ng instant ang kanyang tanyag na reputasyon sa officialdom na kanyang binuo sa nagdaang napakaraming taon. Kasabay ng pagbangon ay inilahad na kung ganun sinusuportahan niya si Lord Xin lang na maging Supreme Commander ng kanilang allied forces. Ano sambit ni Governor Liang sa kanyang isip Zhang Chong nasaan na ang dignidad nito? Ito raw ay palaging serious at dignified ngunit ngayon papaano nito nasasabi ang ganito ka-absurd na bagay, ito raw ba ay hindi natatakot na maging laughingstock kapag kumalat ang patungkol sa bagay na ito? Zhang Chong sambit naman ni Jing Tuo sa kanyang isip na patanong kung ano ang ibig nitong sabihin hindi raw ba't higit na mas mainam kung manatili silang harmonious hindi raw ba't higit na mas mainam kung maka-achieve sila ng merits ng magkasama, bakit ini-insist nitong masadlak siya at si Liang Yongnian sa mahirap na sitwasyon, hindi raw dapat ganito umasta ang isang opisyal. Prefect Zhang Chong saad ni Governor Liang hindi raw ba kaya na ang major task na pag-suppress sa rebelyon ni Sunan ay isa lamang biro para rito, sabay diin na ninonoman na niya si Earl Jing Tuo bilang Supreme Commander ng Allied Forces at ang siyang maglilid sa battle sa pag-eliminate kay Sunan. Idinagdag ni Jing Tuo na ninonoman na niya rin ang kanyang sarili sabay dagdag na ang decree ng Majesty ay malinaw, sa battlefield ng Baye County siya na si Jing Tuo ay ang siyang magiging leader at si Zhang Chong ay ang kanyang magiging assistant. Idinagdag ni Governor Liang na sa kanilang dalawa ang nagnomina kay Earl Jing Tuo na maging Commander-in-Chief at since silang dalawa ay parehong mayroong hawak na mas mataas na official rank kumpara sa mga ito, kaya magmula sa sandaling ito decided na si Earl Jing Tuo ay ang siyang maglilid sa pag-eliminate kay Sunan. Young Master Xin sambit ni Prefect Zhang sa kanyang isip direktang kinukuha ng mga ito ang command, at no way na mayroon siyang karapatang mag-intervene. Sumigaw si Jing Tuo na given ang matters ng state kukunin niya ang posisyon ng walang hesitation kung kaya Lord Xin lang ng Genuan City, sundin nito ang kanyang orders. Inuutusan niya ang hukbo nito na magsilbing vanguard, at agad na umalis upang atakehin ang residence ng Marquis of Genuan. Sa kasamaang palad ay tumangging sumunod si Xin lang, siya raw ay hindi tutungo doon. Xin lang sigaw ni Jing Tuo ang military orders ay absolute. Ano talaga raw bang iniisip nitong siya ay hindi magtatangkang i-execute ito? Sa kanyang isip ay napasabi si Xin lang na ang Jing Tuo na ito ay ang ama ni Jing Hongxian na asawa ni Jin Hui, at ito ay mayroong koneksyon sa kanyang father-in-law. Initially ay binabalak niyang gamitin ito ngunit ngayon, since ito ay nangahas na magbitaw ng katagang execute sa kanya, ang bagay na ito ngayon ay mareresolba na lang sa pamamagitan ng life and death. Inilahad kay Jing Tuo na una siya ay walang anumang mga sundalo na nasa ilalim ng kanyang command, kaya papaano naman daw ba siya magsisilbi bilang vanguard? Ano tugon ni Jing Tuo hindi raw ba't yung mahigit sa 10,000 sundalo ay mga sundalo nito ang mga iyon daw ba ay hindi maituturing na army? Sumagot si Xin lang na ang mga iyon ay army ng Qiang na nililid ni Queen Alanana. Siya ay walang anumang karapatang magbigay ng command sa mga iyon ngunit perhaps Earl Jing Tuo, maaari raw nitong subukang bigyan ng command ang mga iyon kung gusto nito. Sumagot si Jing Tuo na papaano naman daw ba yung 200 mga sundalo na nasa tabi nito ang 200 ay isa pa ring army, at ang mga iyon ay maaari pa ring magsilbing vanguard. Hasambit ni Xin lang sa kanyang isip 200 gagawing vanguard gusto raw ba nitong mamatay na siya, sabay lahad kay Jing Tuo na pangalawa, ang 200 sundalong iyon ay hindi sa kanya. Ang mga iyon ay guards ni Princess Ningyan siya rin ay hindi maaaring magbigay ng command sa mga iyon kaya bilang Lord ng Genuan City, siya ay isang commander na walang hukbo walang kahit na isang sundalong nasa kanyang tabi, isa pa siya ay mayroong iniindang karamdaman, isang malalang karamdaman. At speaking of which Governor Liang anong karamdaman daw ba ang mayroon ito? Maaari daw ba nitong ipa-experience sa kanya kahit na isang beses lang, hindi maiwasang mainis ni Governor Liang sa kanyang narinig. Hahahatawa ni Jing Tuo Lord Liang hindi raw ba nito nakikita?
Ang mga ito ay natatakot na sila ay makikipag-compete sa credits at susubukang i-monopolize ang glory sa pag-eliminate kay Sunan para sa kanilang pansariling kasakiman. Ang mga ito'y nakahandang isantabi ang national affairs. Ang rebelyon ni Sunan ay hindi pa tuluyang nasusuppress, yet ang mga ito ay naghahalo na ng internal strife na nakikipaglaban para sa power at profit. Talagang katawa-tawa. Indidugtong ni Governor Liang sa kanyang pagsang-ayon ang mundo ay talagang punong-puno ng hiwaga. Ang isang hamak lang na 6th-rank official ay nangangahas na isuppress ang 2 earls, nangangahas na isuppress ang 2 high-ranking imperial officials. Xinlang dagdag ni Xing Tuo sa napakaliit lang na merit na natamo nito, ito ay umaasta na ng ganito ka-reckless. Ano talaga raw bang iniisip nitong ang tuluyang pag-eliminate kay Sunan ay imposible kung wala ito, what a joke. Sabay dagdag kay Governor Liang na silang dalawa na lang ang tutungo upang i-eradicate si Sunan. Idinugtong ni Governor Liang na kailangan nilang ipaalam sa Majesty kung sino ba talaga ang tunay na loyal sa kanilang bansa at kung sino ang greedy at taksil umano'y ang ituring nitong parang laro ang state affairs. Xinlang ito raw ay maghanda ng humarap sa impeachment, at since kini-claim nitong ito ay mayroong iniindang karamdaman magpahinga ito ng mabuti. Hindi na nito kailangan pang mag-participate sa paparating na battle, at dapat na ito ay bumaba ng pansamantala sa kanyang posisyon bilang Lord ng Genyuan. Fine, tugon ni Xinlang, at kasunod nito, ay makikita ang paghakbang paalis ng dalawa. Look, sambit ni Prefect Zhang, hindi raw ba't ang dalawang iyon ay napaka-amusing, talagang kagilahil-alas. Dugtong naman ni Xinlang. Idinagdag na palaging mayroong mga taong patuloy na nagpapababa sa kanyang ekspektasyon sa kawalan ng hiya. Mukhang talagang ang officialdom ay hindi magpapatuloy sa pag-iral ng wala ang mga taong walang hiya. Inilahad ni Prefect Zhang na natitiyak niyang ang dalawang iyon ay mayroong mas malalim na sinister intention. Dumugtong si Xinlang na iyon ay ang isuppress si Sunan occupy ang Marquis of Genyuan's residence, palitan si Sunan. Sa ganoong paraan, magagawa nilang ma-intimidate ang Majesty. Precisely, tugon ni Prefect Zhang. Idinugtong ni Xinlang na once na ma-eliminate na si Xinlang ang dalawang individual na iyon ay uukapahin ang Marquis of Genyuan's residence, isang fortress na kasing solid ng ginto, maintain ang subtle stance of separation. Sa puntong iyon, kapag ka nakita ng Wu at Chu na ang internal chaos sa Yu Kingdom ay nananatiling unresolved, ang mga iyon ay mag-take ng action. Sasamantalahin ni Xing Tuo ang pagkakataon upang baligtarin ang sitwasyon, at potentially magpapaangat sa kanya sa kapangyarihan at siyang papalit sa Su family. Fortunately, saad ni Prefect Zhang, fortunately si Young Master Xin ay idinistansya ang kanyang sarili sa mga iyon, dahil kung hindi malamang na ang kanilang maliit na army ay mawawasak sa mga actions na binabalak isagawa ng mga iyon. Inilahad ni Xinlang na ang dalawang baliw na iyon ay walang dudang magra-rush sa pag-atake sa residence ng Marquis of Genyuan as quickly as possible, kaya sa ngayon ang kailangan lang nilang gawin ay ang maupo at i-enjoy ang palabas. Saka na nila i-deal ang mga iyon ng sabay, dahil sa totoo lang siya ay nag-aalala kung papaano babasagin ang napakatigas na fortress ng residence ng Marquis of Genyuan. Pagkatapos na umalis sa Baye County ay kinuha ni Xing Tuo ang lahat ng mga sundalong nakaestasyon sa Baye Pass. Ang bilang ng kanyang buong hukbo ay umabot sa 20,000. Kalakip na ang 5,000 hukbo ni Governor Liang. Ang kabuoang bilang ng kanilang army ay umabot sa 25,000, at mula nga doon sila ay nag-advance na sa timog in full speed, direktang tutungo sa residence ng Marquis of Genyuan. Ilang araw na ang nakararaan sa residence ng Marquis of Genyuan nung araw na pumasok ang 10,000 cavalry ng Qiang sa Jiangxi Province. Si Sunan ay nakatanggap ng report, na si King Alutay ay kasalukuyan pa ring pinapalibutan ang pinagsamang puwersa ni Alan Ana at Xinlang sa Great Calamity Palace, kaya pinauna na ni King Alutay si General Xu Botay sa Jiangxi Province, dala ang 10,000 cavalry upang makiisa sa puwersa ng Suklan. Good, sambit ni Sunan sa kanyang isip pagkatapos na basahin ang ulat. Umano'y sa pamamagitan nito, ang pressure na nakaatang sa kanilang Su family ay bababa ng husto. Gayunpaman, ang Alutay na iyon ay napaka-obsessed sa military power. Nung nakaraan ay ayaw nung hatiin ang kanyang puwersa, ngunit bakit ngayon iyon ay isinagawa niya na? At ang pinakamahalaga sa lahat sa ganito kaimportanteng bagay, bakit walang anumang report na nagmula sa mga members ng kanilang Suklan?
Makalipas ang 2 araw siya ay nakatanggap ng report mula sa mga border guards na nagkaroon ng lindol sa Snow Mountain, at sa puntong ito ay nakaramdam na ng pagkabahala si Sunan dahil nang mangyari ang lindol sa puntong iyon ay hindi pa hinati ni Alute ang kanyang hukbo kaya bakit wala siyang natanggap na anumang balita mula sa mga members ng kanyang clan nung sandaling iyon, si Sunan ay nakaramdam ng masamang kutob. Agad siyang nagbigay ng utos na i-intercept ang wing army na nililid ni General Shu Botai at sa gabing iyon, siya gising buong gabi anxious na naghihintay, balot ng parehong takot at anticipation umaasang ang lahat ay isa lamang false alarm. Gayunpaman ilang sandali lang ay dali-daling pumasok si Soyong upang magbigay ng ulat inilahad na ang Qiang Kingdom ay sumailalim sa matinding upheaval, si Alan Ana ay ang siyang nag-succeed bilang reyna ng Qiang Kingdom at yung cavalry na pumasok sa teritoryo ng Jiangxi Province ay mga kalaban na dinala ni Xinlang. Makukuha na sana nila ang Baye County City gayunpaman bigla na lang dumating ang mga iyon at umatake mula sa likod, halos maubos ang kanilang pangunahing puwersa at bukod pa doon, kinitil ni General Su Quan ang kanyang sariling buhay sa madaling salita, sila ay natalo sa Baye County battlefield. Halos hindi makapaniwala si Sunan sa balitang ito ilang sandali lang ay napabulwak ng dugo bago tuluyang bumagsak at makalipas ang mahigit sa kalahating oras, siya ay nagkamalay. At nang igala ang kanyang paningin, natagpuan ang sariling napapalibutan ng takot na mga members ng Suklan. Nagsalita si Sunan nagtanong kung bakit umiiyak ang mga ito, siya naman ay hindi pa patay. Nakaramdam ng tuwa ang mga members ng Suklan sa wakas nagkamalay na ang kanilang family head umano'y nung nakaraan ang kanilang family ay dumaan sa sunod-sunod na krisis ngunit nagawang malagpasan ng kanilang family head, at natitiyak nilang ganoon din ang mangyayari sa pagkakataong ito. Pinalabas ni Sunan ang mga nasa loob nagsabing ang kanilang Suklan ay napakalayo pa mula sa destruction ang mga ito raw ay umalis at gawin kung ano ang dapat nilang gawin, sabay utos kay Suyong at Suzon na sumunod sa kanya sa kanyang study room. Makalipas ang ilang sandali sa loob ng study room ay nagtanong si Sunan kung ano ang nangyari sa side ng Qiang Kingdom sumagot si Suzon na wala pa ring balita, subalit mayroong nakakitang si Sun Yao ay nahuli. Kasabay ng buntong hininga ay sinabi ni Sunan na malamang ang Alute na iyon ay patay na nahulog sa trick ni Xinlang, sabay tanong patungkol sa nangyaring lindol sa Snow Mountains. Sumagot si Suyong na iyon ay isang avalanche ang whole side ng Snow Mountain ay nag-collapse, at malamang na nalibing sa nyebe ng buhay ang malaking bilang ng hukbo ni Alute sa nangyaring napakalaking avalanche. Ano sambit ni Sunan sa kanyang pagkabigla isang avalanche na patanong kung papaano na isagawa ni Xinlang ang ganoong bagay, talaga raw bang iyon ay mayroong kakayahang i-harness maging ang kapangyarihan ng kalikasan. Idinagdag na ngayong si Alan Ana na ang siyang reyna ng Qiang maging ang mighty general na si Shu Botai ay mapipilitang sumuko sa babaeng iyon at ang pinakamalala sa lahat, bukod sa nawala ang hukbo ng Qiang na dapat sanang makikipagsanib puwersa sa kanyang Suklan, maging ang kanyang pangunahing puwersa ay naglaho na rin. Kasunod nito'y nagtanong si Sunan kung ilang mga sundalo na lang ang natitira sa kanila, sumagot si Suyong na nasa 5,000. Ano sambit ni Sunan sa kanyang isip 5,000 na lang ang natitira, hindi makapaniwalang 5,000 na lang ang natitira sa kanilang mahigit sa 40,000 pinagsamang puwersa kalakip na ang mga mercenaries at reinforcement mula sa Great Calamity Temple. Sa loob lang ng kalahating buwan sila ay malakidlat sa bilis na bumagsak mula sa langit patungo sa impyerno lahat ng kanilang grand ambitions ay nauwi sa nabahala ang dalawa nang mapansin ang ekspresyon ni Sunan at paglapat ng kamay sa dibdib. Gayunpaman pinigilan niya ang dalawa in-assure na siya ay ayos lang sabay lahad na kung hindi lang dahil kay Xinlang magagawa ng mawalis ng kanyang army ang buong Jiangxi Province, ang Su at Qiang ay naging isa na sana. Bakit dagdag niya pa sa kanyang isip ano raw ba ang nagawa niya upang ma-provoke ang ganitong plague god, nang bigla niyang naalala ang patungkol sa secret letter na pagtantong mukhang iyon ang punot dulo ng lahat. Nung sandaling iyon si Sunan ay nakatanggap ng secret letter na nagsasabing hindi winasak o sinunog ng Jin family ang sulat na naglalaman ng malicious intent ng Suklan, o yung sulat na ipinadala niya noon sa ama ni Marquis Jinzhou. Initially ay pinagdudahan ni Sunan ang informant, gayunpaman nakumbansi nang makakita ng pruweba.
Nung sandaling iyon ang plano ng suklan ay hindi pa kumpleto kung kaya kapag ka na-expose yung sulat na ipinadala niya kay Count Sujian tiyak na mahaharap sa matinding disaster ang Su family na naging dahilan o nagudyok sa kanya na mag-take ng preemptive action at yun na nga yung ginawa niyang pag-atake noon sa Jin family. Sa kanyang isip ay napasabi si Sunan na malamang ito ay kagagawan ng Yin Yuan Bank gayunpaman wala na siyang oras upang idwell pa ang isyo na iyon sa ngayon, ang kailangan niyang isipin sa ngayon ay kung papaano sila makakaalpas mula sa krisis na ito dahil kahit na saan niya tingnan, ang nakikita niya lang ito na ang dead end ng kanilang suklan. My Lord Saad ni So yung umano'y ang kanilang castle ay nakatayo na sa loob ng mahigit 100 taon mataas ang tindig sa kabundukan, kasing tigas ng ginto. Bukod pa dun mayroon lamang iisang path na maglilid patungo sa kanilang kastilyo, ito ay napapalibutan ng mga matatarik na bangin ang kanilang kuta ay napaka-imposible na mapasok. Indeed pagsang-ayon naman ni Sunan bukod pa dun ang kanilang kastilyo ay hindi nagkukulang pagdating sa tubig at pagkain, hindi magiging problema para sa kanila na mag-hold dito kahit na sa loob pa ng ilang taon. Bagaman ang kanilang 5,000 hukbo ay maliit, ang i-defend ang kanilang kuta sa loob ng ilang taon ay kayang-kaya nilang gawin. Ang maliit na daan papunta rito ay mayroong kakayahang pigilan ang paglusob ng kahit na tens of thousands na mga kalaban hindi magagawa ng mga iyong makapasok gayunpaman, papaano kung ang gagawin lang ng mga kalaban ay ang i-block sila mula sa labas at hindi umatake? Si Ning Yuan Xian ay maaaring mag-deploy ng puwersa upang walisin ang lahat ng teritoryo ng kanilang suklan uukupahin ang kabuuan ng Baye County, sa puntong iyon ano pa ang silbi ng pag-hold nila sa kastilyong ito. Nagulantang ang dalawa sa kanilang narinig idinagdag ni Sunan na kapag ka ang sitwasyon ay pabor sa kanila naturally ang tibay ng kanilang kastilyo ay dadagdag sa kanilang lakas subalit kapag ka ang sitwasyon ay hindi pabor sa kanila, kahit na ang pinakamatibay pa na fortress ay mawawalan ng silbi. Walang anumang bagay na masasabing impregnable castle sa mundong ito, dahil maging ang kastilyo nga ni Qiu Tianwei na kasing tibay ng kanilang kastilyo ay bumagsak din. Kapag ka ang alon at panahon ay sumalungat sa kanila kahit na gaano pa katigas ang kuta ay wala ring magagawa, kailangan nilang abandonahin ang kastilyong ito at lumikas sa lalong madaling panahon. Ang kanilang buong clan ay kailangang umalis sa iyo, tumawid sa Qiyang at tumungo sa western regions. Sinubukang tumutol ng dalawa My Lord Sambit ni So yung ang kanilang kastilyo ay napakatigas at sa ilalim ng kanilang pamamahala natitiyak niya rong ito ay mananatiling invincible, ang kastilyong ito ay ang legacy ng kanilang suklan sa nagdaang 1 siglo. Brother dagdag naman ni Suzon sa pamamagitan ng kastilyong ito ay magagawa nilang mag-hold ng at least ilang taon, isa pa ang lisanin ang kanilang homeland at mag-venture sa western regions, sa paraang iyon sila ay haharap lang sa tiyak na kamatayan. Sumagot si Sunan na sila ay hindi maaaring manatili umano'y once na matrap sila sa kastilyong ito mawawala sa kanila ang lahat ng kanilang teritoryo na siyang dudurog sa kanilang moral at sa puntong iyon, ang kastilyo'y babagsak ng hindi inaatake. Kalaunan ang buong fortress ay mapapasok din, nagpatuloy si Sunan sa paglatag ng mga rason o mga bagay na maaaring mangyari kapag ka hindi sila umalis ngayon. Idinagdag na ang Chu State ay nagbabahagi ng parehong ethnicity sa kanila napakadali lang para sa kanilang suklan na mag-blend in maaaring siya rin ay mabigyan doon ng titulong marquis gayunpaman ang susunod na mangyayari sa bandang huli sila ay tutugisin lang ng hari ng Chu, at uubusin ang kanilang suklan. Sa kabilang banda kapag ka sa western region sila pumunta, ang mangyayari ay iba. Iyon ay lupain ng kaguluhan pinamumugaran ng iba't ibang mga lahi. Kasalukuyan pa ring nasa state of disorder napaka-perfect para sa kanilang survival. Ang mga taong naroon ay nabibilang sa iba't ibang etnisidad marahil ngay ang kanilang suklan ay haharap sa exclusion doon, nagpatuloy si Sunan sa pagpapaliwanag. My Lord sabat ni So yung pagkatapos nilang tumungo sa western region sila ba ay babalik din kalaunan, syempre tugon ni Sunan syempre sila ay babalik. Inilahad na within 10 years maximum sila ay babalik upang umatake, dahil natitiyak niyang babagsak na sa chaos ang Yu State sa puntong iyon. Si Ning Yuan Xian ay mahilig makipaglaro sa apoy maaari nung masunog ang kanyang sarili bukod pa dun ang third at crown prince ay sangkot sa succession struggle at ang leader ng Nanawo ay hindi ganoon kadali na edil, ang Yu State ay hindi mananatiling stable ng matagal.
My lord, giit ni Soyong, sa ngayon ang Yu State ay nasa chaos na. Ang hari ng Wo at Chu ay parehong nakaestasyon sa border, dala ang mahigit sa tig-100,000 mga sundalo, habang ang Chu naman ay kasalukuyang nakikipaglaban sa Zhong family sa kanluran, kung kaya sila ay maaaring makasurvive sa chaos na ito. Sumagot si Sunan na ang Chu at Wo ay parehong mga oportuniste, kaya once na tumigil sa paggalaw ang kanilang suklan, papaano naman daw ba mangyayaring ang mga ito ay magpapatuloy sa pagtulong sa kanila? Kung kaya sa ngayon habang ang kalaban ay hindi pa nagre-react, kailangan nilang abandonahin ang kastilyo sa lalong madaling panahon, kaya bilasan na ng mga ito sa pagtipon sa kanilang mga direct descendants. Ang mga iyon lang ang dadalhin nila, iiwan nila rito ang mga matatanda, bata at mga kababaihan. Idinagdag na tandaan ng mga ito ang bagay na ito ay kailangang maging confidential, nagbigay ng utos na maunang umalis bukas ng umaga at magpanggap na tutungo lang sa isang normal expedition. Ano sambit ng dalawa sa kanilang isip? So ang ibig daw bang sabihin nito ay iiwan nilang mamatay rito ang mga matatanda, bata at mga kababaihan, subalit kahit na ganon ay sinunod ng dalawa ang utos ni Sunan. Hay, buntong hininga ni Sunan, sila raw ay wala ng sapat na oras kung hindi siya nagkakamali, tutungo rito upang umatake ang hukbo ng mga oportunistang aso na si Xingtuo at Liang Yongnian. Sa kabilang banda, ang Shin lang na iyon ngayon ay paupo-upo na lang naghihintay na durugan nila ang isa't isa, bago tuluyang gapasin ang kanyang rewards. Shin lang malamang ito raw ay proud na proud sa kanyang sarili ngayon, kaya sige lang ito raw ay magyabang lang at maging pabaya, nang sila ay magkaroon ng pagkakataong tumakas, sabay tanong sa dalawa kung narito pa ba yung smallpox poison na inihanda nila. Nung ang Qiang Kingdom ay nagsagawa ng malawakang vaccination gamit ang cowpox, ang suklan ay nagpabakuna rin, thus sila ay protektado na mula sa panganib ng smallpox. Nang mawala na ang threat ng smallpox sa kanilang Su family, si Sunan ay agad na nakadevelop ng masamang balak. Siya ay nagbigay ng utos sa kanyang mga tao na manghuli ng ilang mga smallpox patients, at dahil doon, nagawa nilang makakolekta ng malaking quantity ng nana at langib sa kasamaang palad, bago pa man nila ito magamit natalo na ang kanilang army. Oo, tugon ni Susan, mayroon pa raw marami. Kung ganun utos ni Sunan, kung ganun, itapon ng mga ito ang smallpox virus na iyon sa mga balon at ihalo sa lahat ng mga pagkaing narito sa kastilyo. Xingtuo, Liang Yongnian, sambit pa ni Sunan sa kanyang isip, since ang smallpox virus na ito ay hindi tatalab kay Shin lang, ang hukbo na lang ng mga ito ang pagdudusahin niya. Kinaumagahan, ang natitirang 5,000 hukbo ng suklan kasabay ng mga direct descendants ay nagsimula ng kumilos upang lisanin ang residence ng Marquis of Genyuan, at bagaman idiniklare na ni Suzon na sila ay tutungo lamang sa isang military expedition, ang chaos sa loob ng mga pader ng kastilyo ay hindi mapigilan sa pag-break out. Nang makitang narito pa rin sa kastilyo ang family head, na pagtanto ng mga members ng suklan na sila ay hindi aabandonahin, sila ay napanatag. Gayunpaman, makalipas lang ang 2 oras, si Sunan ay patagot pa sekretong umalis sa kastilyo upang humabol sa nauna ng 5,000 hukbo. Thus, kung susumahin ang lahat ng mga direct descendants at hukbo ng suklan ay nagawang makatakas gamit ang swift diversion strategy na ito, at ngayon patungo na sa western regions, habang ang ibang mga members ng suklan ay inabandona sa kastilyo. Sa kabilang banda, gaya ng prediction ni Sunan, si Shin lang ay naging pabaya. Next, pangiting sambit niya habang naglalakad, tiyak na ang Xingtuo at Liang Yongnian na iyon ay magla-launch ng nakakabaliw na atake sa residence ng Marquis of Genyuan, habang siya naman ay mauupo lang at panunuring maglaban ang mga tigre, hihintaying madurog ang 2 panig, bago gumawa ng move. Gayunpaman, nang si Shin lang ay nakipag-usap kay Prefect Zhang, mayroon siyang napagtanto. Ang residence ng Marquis of Genyuan ay kasing tigas ng ginto, kahit na 30,000 kalaban pa ang umatake ay wala ring silbi. Gayunpaman, kapag ka nawala kay Sunan ang lahat ng kanyang mga teritoryo sa Baye County, ang Marquis of Genyuan residence ay magmimistulan na lamang o hindi na naiiba pa sa isang magarbong bilangguan. Kung siya si Sunan, kung siya ang old thief na iyon, tiyak na siya ay tatakbo. Ang flaw na mayroon si Sunan ay ang kanyang kasakiman. Kapag ka nasa kanya ang pabor, iyon ay nagiging greed at nag-o-overreach, dahilan upang siya ay matalisod.
Sa kabilang banda kapagka ito ay wala nang magamit pang baraha ito ay nagiging napaka-decisive at napakatalas, gaya na lang ng ginawa nitong pagsibat sa kapital. Kung kaya dagdag ni Shin lang sa kanyang isip kung kaya natitiyak niya rong iyon ay tatakbo at hindi sa Chu Kingdom magsisik ng refuge, sa halip ay tutungo sa western regions upang magre-develop doon at magplot ng comeback. Siya ay naging napakakampante at kung hindi lang dahil sa reminder ni Zhang Chong, siya ay nakagawa na ng napakalaking pagkakamali at na-miss ang isang golden opportunity. Mula doon ay muling niled ni Shin lang ang 10,000 cavalry ng Qiyang upang habulin si Sunan, umano'y hindi niya mahahayaang makatakas ang old thief na iyon, hindi niya mahahayaang makatakas ang Suklan gamit ang kanilang diversionary tactic. Samantala sa Nochao City naman, ang Great Fortress ng main castle ay na-lock-in sa intense battle sa loob ng ilang araw at gabi. Sa kabila ng katotohanang ang bilang ng hukbo ng Wu ay 6 na beses na higit na mas marami kung ikukumpara sa bilang ng mga sundalo ng Jin family, ang fortress ay hindi bumagsak. Ni si Commander Wu Mo ay nagbigay pa ng order kay Qiu Hao na bumaba sa barko kasabay ng kanyang hukbo upang sumali sa pag-atake at iangat sa 35,000 ang kanilang puwersa gayunpaman sa kabila ng lahat ng ito, ang naging resulta sila ay nalagasan lang ng 7,000 ngunit bigo pa ring mapasok man lang ang fortress. Habang pinagmamasdan ang kaganapan ay napasabi si Commander Wu Mo sa kanyang isip na ang fortress na ito ay parang turtle shell, napakahirap na basagin. Well malamang sa ngayon ang Jin family ay nalagasan na rin ng at least 2,000 mga sundalo kaya hanggat sila ay magpatuloy lang sa kanilang relentless na rotational attacks, ang mga ito ay mapapagod din at ma-overwhelm. Napansin niya ang ginagawang pag-command ni Mulan ito raw ay napaka-remarkable, nagawa nitong ma-manage ang lahat magpahanggang ngayon halos 5 araw at gabing walang tulog, ito ay palaging present sa battlefield. Sa nanginginig na paraan ay nagtanong si Wu Yu kung bakit hindi pa rin kumikilos si Jin Shiying siya raw ba ay nilinlang lang nun, sumagot si Commander Wu Mo na hindi sadyang wala lang daw talaga iyong pagkakataon upang kumilos dahil sa si Jin Mulan ay hindi nagpapahinga ng kahit na kaunti, consistent na kino-control ang mga sundalong nasa loob ng fortress. Bilang main general si Jin Shiying ay palaging nasa tabi ni Mulan nakikipaglaban kasama nun kaya iyon ay walang anumang pagkakataon, nagtanong si Wu Yu kung talaga ba. Inilahad ni Commander Wu Mo na kung direktang binuksan ni Jin Shiying ang gate iyon ay pinagsuspetsahan niya na ngunit ngayon, siya ay naniniwala ng talagang totoo ang pagtataksil nun. Kung kaya mula rito dagdag niya pa sila ay aatake sa fortress nang walang tigil gagawa ng oportunidad para kay Jin Shiying at once na hindi nakayanin pa ni Mulan, iyon ay wala nang magagawa pa kundi ang ibigay kay Jin Shiying ang command at sa puntong iyon na ang pagkakataon nila. Sa kanyang isip ay itinanam ni Wu Yu na natitiyak niyang iyon ay gagawin ni Shiying maaaring hindi para sa kanya, ngunit para sa kapakanan ng kanilang magiging anak. Mula doon ang hukbo ng Wu ay naging mas matindi pa sa kanilang ginagawang pagsalakay, sila ay walang humpay na sumugod araw at gabi nang walang pake sa casualties. Ang Wu army ay halos nasa kanilang limit na habang ang mga sundalo naman ng Jin family sa loob ng fortress ay pagod na rin, anumang oras ay maaari nang mag-collapse. Sa ika-8 gabi si Commander Wu Mo ay bigla na lang nag-anunsyo ng pansamantalang ceasefire upang makapagpahinga at mag-regroup, binigyan ng command ang kanyang hukbo na mag-retreat na muna. Ang mga sundalo sa parehong loob at labas ng kastilyo ay nag-collapse sa labis na kapaguran, ni hindi na magawang maiangat man lang ang kanilang mga sandata. Gayunpaman sa kabila ng lahat ng ito si Mulan ay hindi nagpakampante na natili sa wall sa sumunod na 2 oras at makalipas ang 2 oras, pinakiusapan niya si Jin Shiying na siya munang mag-handle sa defense dahil kailangan niya ng tulog. Commander report ng isang sundalo kay Commander Wu Mo sa Wu Army Camp umano'y si Jin Mulan ay umalis na sa wall, at si Jin Shiying na ngayon ang nagbabantay sa tore. Gudtugon ni Commander Wu Mo na iintindihan niya raw sabay dagdag sa kanyang isip na ang defense ng main castle ay nasa mga kamay na ngayon ni Jin Shiying at mayroon siyang 6,000 mga sundalong nakapagpahinga na, oras na upang isabak ang mga iyon sa laban. Commander saad ni Wu Yu kasabay ng paghakbang ni Commander Wu Mo nagtanong kung sa tingin ba nito bubuksan ni Shiying ang gate nagtanong kung sa tingin ba nito talagang tatry do rin ni Shiying ang Jin family, sa kasamaang palad ay hindi tumugon si Commander Wu Mo.
Tila mababaliw na si Wu Yu sa kaiisip subalit natitiyak niya rong iyon ay gagawin ni Xiying, siya at ang kanilang magiging anak ay hindi no naabandonahin, alam no ng tamang choice na gagawin. Iyon ay inaalok niya ng maliwanag na bukas iyon ay binibigyan niya ng tahanan, walang sino man ang gugustuhing maging servant habang buhay bubuksan no ng gate, siya ay hindi nun bibigoin. Sa kanyang isip ay napasabi si Commander Wu Mo na ang emosyon ay isang double-edged sword, ito ay maaaring makasakit sa iba, subalit maaari ka ring masaktan. Sinabihan si Wu Yu na wag mag-alala dahil si Jin Xiying ay isang matalinong tao, ito ay hindi nun bibigoin. Sa parehong sandali ay nag-report ang isang sundalo na binuksan na ang castle gate, isang bagay na labis na ikinatuwa ni Commander Wu Mo. Hahaha, Jin Xiying talaga rong siya ay hindi nito banigo, Your Majesty, makakamtan niya na ang tagumpay. Makalipas lang ang ilang sandali ay tinipon na ni Commander Wu Mo ang kanyang mga sundalo at binigyan ng utos na sumugod at umatake, maririnig ang alingaw-ngaw ng tugon ng mga sundalo. Thus mula dun sila nga ay nag-rush na patungo sa fortress, dali-daling binaybay ang bukas na gate, sa itaas ng wall ay makikita si Jin Xiying. Master at Young Master Shin, sambit ni Xiying sa kanyang isip, hindi raw ba't sinabi niya na sa mga itong sila ay hindi niya bibiguin, well ngayon na ang tamang oras upang talunin ang Wu Army. Ang lahat ng nangyayari ngayon ay saklaw ng anticipations at expectations ni Shin, lang sa madaling salita ay nabasa niya nang susubukang gamitin ng mga kalaban si Jin Xiying at alam niya ring si Xiying ay ang greatest weakness ng Jin family. Bukod dun ay nahulaan niya na ring babae ang gagamitin ng mga kalaban, at since ang kailan may hindi nagkanobyang 30 taong gulang na si Xiying ay heartbroken dahil sa napunta sa kanya si Mulan, naisip ni Shin lang na ang pinakamabisang paraan upang mahil ang heartbreak nito ay ang pagsimulain ng bagong romance. Sa madaling salita, bago pa man si Wu Yu, si Xiying ay naka-encounter na ng 2 honey traps. Ang dalawang magkaibang uri ng babae ay ginawa ang lahat ng paraan upang mapalapit lang kay Xiying, gumagamit ng affection upang bihagan ang kanyang puso, ngunit sa bandang huli, iniwang duguan ang puso ni Xiying. Thus pagkatapos na dumaan sa 2 honey traps ang puso ni Xiying ay tumigas, ngayon ay hindi na naaapektuhan pa ng mga mapanlinlang na mga babae. Though bago yun siya ay nag-suffer ng husto at ang mas malala, hindi niya alam na ang nag-set sa kanya ng honey trap ay malapit sa kanya. Sa loob ng tent ay sinabi ni Wu Yu kay Commander Wu Mo na hindi raw ba't ang mga bagay-bagay ay lubha namang napaka-smooth, subalit ibinasura ni Commander Wu Mo ang ideyang ito. Inilahad na ang nagbukas sa gate ay si Jin Xiying, dahil sa simulan ay kasalukuyang nagpapahinga. Sa ngayon ang Xiying na iyon ay ang siyang highest defender ng kastilyo, kaya alam na alam nun ang perfect timing sa pagbukas ng gate. Well, tugon ni Wu Yu, kung ganun iyon daw ay nagmi-make sense, lumalabas na mukhang siya raw pala ay sadyang naging napaka-suspicious lang. Ilang sandali pa ay maririnig ang alingaw-ngaw ng boses ng mga sundalo ng Jin family, ambush, paulit-ulit na sigaw nila, ang mga kalaban ay nakapasok sa castle gate. Habang naririnig ang patuloy na commotion sa loob ay napa-exhale si Commander Wu Mo, napasabing sa ngayon ang mga sundalo ng Jin family ay nasa 2,000 na lang at ang mga iyon pa ay pagod na kaya ngayong nagpadala siya doon ng 6,000 mga sundalo, papaano naman daw ba magiging posibleng mananalo pa ang mga iyon? Commander, sambit ni Wu Yu, umano'y sa pagkakataong ito si Xiying ay nakaklaim ng top merit. Sumagot si Commander Wu Mo na wag itong mag-alala dahil ang contributions nun ay hindi ma-overlook. Commander, report ng isa, umano'y sinubukan ng mga iyong isarado ang castle gate. Napaisip si Commander Wu Mo kung pagkakatiwalaan niya ba ang 6,000 elite na mga sundalo ni Wu Lian sa loob o kailangan niya bang magpadala ng reinforcement, at sa bandang huli siya ay nakapagpas siyang magpadala ng reinforcement. Binigyan ng utos si Lian Zhang at Tan Xiong na mag-lead ng 4,000 hukbo upang suportahan si Wu Lian sa loob ng kastilyo, sabay bigay ng isa pang utos na sa loob ng kalahating oras, kailangang masis na ng mga ito ang buong kastilyo at ma-annihilate ang buong army ng Jin family. Idinagdag sa kanyang isip na sa pamamagitan nito 2,000 na laban sa 10,000, ang kanilang tagumpay ay halos tiyak na. Pagkatapos nito ay oras na upang i-consider nila kung papaano pamamahalaan ang Lezu Archipelago, making ito raw ay hindi niya na-disappoint.
Sa loob ng Great Castle ay sinabi ni Mulan sa isang sundalo na mayroong tridor na nagbukas sa gate, nagbigay ng utos na yung mga nasa itaas ng wall ay manatili habang ang iba naman, ay mag-regroup sa main hall para sa depensa. Thus sa command ni Mulan ang ilang mga sundalo ng Jin family ay tumungo na nga sa main hall at sa kasalukuyan sa labas ng main hall, ay kaharap ni Mulan at ng ilang mga opisyal ng Jin family si Jin Shiying kasama ang 10,000 mga sundalo ng Wu. General Wu Lian saad ni Shiying sa likod lang ng training ground na ito ay naruroon ang main hall kaya kapag iyon ay maukupan nila at mahuli rito si Mulan, natitiyak niyang ang natitirang hukbo ng Jin family ay susuko at ang battle na ito ay matatapos. Nagbigay ng command si Wu Lian na bumuo ng formation, isang bagay na agad na tinalima ng mga sundalo. Miss Jin Mulan sigaw ni Wu Lian ito raw ay napapalibutan na ngayon, ang pagbagsak nito ay hindi na maiiwasan kaya bakit hindi na lang ito sumuko ngayon. Sa kasamaang palad ay sumagot lang si Mulan na kapag ang city ay nakatayo siya ay tatayo at kapag ang city ay bumagsak, siya rin ay babagsak. Hasambit ni Wu Lian sa kanyang isip napakayabang na mga katagaan o gusto na raw ba nitong mamatay, kung ganun ibibigay niya ang kahilingan nito at sa mismong sandali, siya ay nagbigay ng command na umatake. Gayunpaman biglang hamarang si Shiying General Wu saad niya pakiusap teka lang, hayaan daw muna siya nitong tumungo doon upang kumbansihin ang mga iyon na sumuko, siya ay pupunta doon ng mag-isa. Hatugon ni Wu Lian Jin Shiying ito ay tutungo doon upang makipag-negotiate, kung ganun mag-ingat lang ito at baka ito'y pagpunit-punitin ng mga iyon. Sumagot si Shiying na kahit na ganun, hindi niya kayang tumayo lang at panooring maslaughter ang huling hukbo ng Jin family. Jin Shiying sambit ni Wu Lian sa kanyang isip talaga raw palang tinatawid nito ang 200, pinagtaksilan ang kanyang master habang nagpapanggap na loyal. Ito ay nag-aasam ng parehong wealth at glory yet kumakapit pa rin sa moral integrity, napaka-indecisive nakakatawa ang pagiging ipokrito. Well kung talagang gusto nitong mamatay tumungo ito doon, mabuti nga raw iyon at mababawasan siya ng isang kakompetensya sa kapangyarihan. Thus kasabay ng pagbibigay ni Wu Lian ng pahintulot si Shiying ay tumungo na nga sa panig ni Mulan agad na kinumbinsing sumuko, subalit siya ay pinahuli lang ni Mulan at dinala sa loob ng main hall. Kasabay ng pagsarado sa pinto ay maririnig ang tawa ni Wu Lian umano'y si Mulan ay talagang napaka-ridiculous, ni hindi nito nare-realize ang kanyang paparating ng katapusan. Ano talaga raw bang iniisip nitong ang isang hamak lang na manipis na pinto ay magagawang mapigilan ang kanyang 10,000 hukbo? Jin Mulan sigaw niya pa siya raw ay bibilang ng 5 at kapag pagkatapos nun ay hindi pa rin ito binuksan ang pinto at sumuko, pasusugurin niya ang kanyang army at uubusin ang lahat ng nasa loob. Mula rito siya ay nagsimula ng magbilang mula sa 5 hanggang umabot sa 1 hindi pa rin binuksan ang pinto, siya ay nagbigay na ng command sa kanyang hukbo na mag-launch ng full attack. Ang 10,000 hukbo ay agad na nag-rush gayunpaman nang sila ay makarating sa main hall, sa itaas ay mapapansin ang kung anong mga bagay na papabagsak patungo sa kanila. Ang mga bagay na ito'y ipinagtaka ng mga sundalo na patanong kung ang mga ito ba ay lason, tinikman ng isa at napag-alamang ito ay wheat flour. Ang bagay na ito'y inamoy din ni Wu Lian na pasabi sa kanyang isip na talagang ito'y amoy trigo, at ito ay fresh at dry. Ano hindi raw ba't ang trigo ay ginagamit sa pag-brew o kaya naman paggawa ng mga wheat-based meals, subalit bakit ito ay dinurog upang gawing harina? Ano ang mga ito raw ba ay nababaliw na? Maaaring ang mga ito raw ay maka-obstruct sa kanilang paningin ngunit sila ay hindi nito mapipigilan sa patuloy na paglusob. Agad siyang nagbigay ng utos sa kanyang hukbo na takpan ang kanilang mga bibig at ilong gamit ang suot nilang headscarf sumigaw ang isa na magpatuloy sa pagsugod, at i-wipe out ang remnants ng Jin clan. Gayunpaman sa parehong sandali ay makikita ang paglipad ng mga umaapoy na palaso, isang bagay na ikinabahala ni Wu Lian. Ilang sandali lang ay makikita ang pag-usbong ng napakalaking apoy bukod doon ay nagkaroon din ng mga pagsabog, na siyang nagpatilapon sa ilang mga sundalo. Hindi ko alam kung totoo ba o talagang posible ito subalit ayon sa paliwanag, nagkaroon ng sunod-sunod na floor explosion. Ito ay inihalin tulad sa floor mill explosions gayunpaman ayon din dito, ang floor explosion ay mayroong characteristic. Ang apoy na nililikha nito ay kumakalat ng malawak,
Subalit ang fatality rate ay hindi ganoon kataas at ito ay walang kakayahang patagin ang isang buong building kagaya ng pinsalang nalilikha ng isang tunay na bomba. Ang explosion na ito ay nangyari sa isang open space kung kaya hindi ganoon karami ang namatay, nasa mahigit 100 lang subalit ang majority sa hukbo ng Wu ay nagsuffer mula sa severe burns. Ang pinaka-fatal na naidulot ng mga pagsabog na ito ay concussion at pagkabutas ng mga eardrum, ang katawan ng mga sundalo ay nasunog at nakaramdam ng unbearable na sakit. Makikita ang pagbangon ng dugo ang si Wu Lian at nang makita ang sitwasyon ay napatanong kung papaano ito nangyari, nasaan si Jin Mulan, nasaan si Jin Xiying, at nasaan ang mga sundalo ng Jin family. Lumalabas na mayroon palang napakalaking underground defense system sa main hall at nung mangyari ang mga pagsabog, ay nilid ni Mulan ang kanyang hukbo patungo rito. Muling natombo si Wu Lian, napasabi sa kanyang isip na ito ay conspiracy, ang lahat ng ito ay isa lamang conspiracy, ang pagtraidor ni Jin Xiying ay fake. Mukhang ang lahat daw pala ng iyon ay upang i-lure lang ang main force ng kanilang Wu Kingdom patungo sa loob ng castle, at i-annihilate sa isang atake. Ilang sandali lang ay nagsilabasan na sina Mulan, agad na nagbigay ng utos na patayin ang lahat ng mga gumagalaw pa. Ang mga sundalo ng Wu na nasa ground ay wala ng lakas upang mag-resist pa kaya sila ay mabilis lang na naslaughter at dahil dito 2 hanggang sa 3,000 mga sundalo ang naslaughter ng mga sundalo ng Jin family. At sa hindi inaasahan ng marating ang bilang na ito ng casualty, nagbigay ng utos si Mulan na tumigil dahil hindi na kayang lumaban pa ng mga ito, disarmahan na lang itali at gawing mga bilanggo. Sa kanyang isip ay napasabi si Xiying na dapat ay inubos na nila ang mga ito subalit dahil sa ito ang order ng lady, ito ang gagawin nila. Sa labas ng wall sa loob ng tent bago pa man mangyari ang explosion ay sinabi ni Commander Wu Mo na ang tunog ng nangyayaring battle sa loob ng kastilyo ay pahina na ng pahina. Mukhang ito ay malapit ng matapos. Sa ngayon ang kailangan na lang nilang gawin ay ang maghintay ng pasensyoso sa good news. Tinanong niya si Wu Yu kung saan nito binabalak na magpakasal kay Jin Xiying sa Nuzhou City ba o sa Wu Kingdom. Sumagot si Wu Yu na dito na lang nila i-held since ang lugar na ito ay ang siya ng itinuturing na tahanan ni Xiying. Kasabay ng tawa at pag-inom ay inilahad ni Commander Wu Mo na nilo-look forward niya ang pagkikita nila ni Mulan, siya raw ay nagtataka kung ano ang masasabi ng napaka-extraordinary na babaeng iyon kapag iyon ay nahulog na sa kanyang mga kamay bilang bilanggo. And then mayroon pang Shin lang umano'y iniisip ng taong iyon na ang kanyang clever na mga strategy ay maghahatid ng kapayapaan sa mundo, yet ang asawa nun ay nahulog lang sa kanyang mga kamay, iyon daw ay nakakatawa at pathetic. What a thrill! Gayunpaman siya ay bigla na lang ginulantang ng malalakas na sunod-sunod na mga pagsabog, agad na napatayo, napatanong kung ano ang nangyayari. Sila ay lumabas sa tent, at dito'y bumulaga sa kanya ang realidad. Agad na nagbigay ng utos sa natitirang mga sundalo na pumasok sa loob ng castle subalit agad niya ring binawi, sila raw ay maghintay na lang dito sa labas at maghandang lumaban. Habang pinagmamasdan ang kasalukuyang kaganapan ay napasabi si Commander Wu Mo sa kanyang isip na sila ay nalinlang, ang betrayal ni Jin Xiying ay fake. Lumalabas na mukhang ang purpose lang daw pala nun ay upang i-lure ang kanilang hukbo sa loob ng castle at i-wipe out sa isang move, at ang napakalaking pagsabog na ito, ano raw ba ang ginamit ng Jin family? Ano talaga raw bang ang mga ito ay mayroong ganitong uri ng sandata, subalit kung ganoon nga, bakit ito ay hindi nila ginamit sa nakaraang battle? Sa likod niya naman ay makikita ang panginginig ni Wu Yu, hindi makapaniwalang talagang siya ay nilinlang lang ni Xiying, bumagsak.